everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so mag-update po tayo ng ating mga plant dito sa ating munting garden. After ng ilang araw na sunod-sunod po yung ulan dito sa ating location. So napansin ko rin guys, yung ginawa po nating bakod dito sa ating mga plant kasi protection yun. Gawa po itong bahay ng mga pusa. So ayan, at naisipan kong maglagay ng stick dito sa ating plant. So ginawa ko siyang bakod. So kanina habang naglilinis tayo dito sa ating mga halaman, napansin natin na yung mga stick na gawa nating bakod ay ayan, nawala na guys. So yan, nakakalungkot kasi pinagtripan yung ating ginawang bakod. Ayan, hindi ko sure kung sino yung kumuha. Merong nagsabi na ginawa daw laruan ng mga bata. So ay iwan ay konti na lang. So yan, nakakalungkot kasi ayan, gumawa lang tayo ng paraan para maproteksyonan yung ating mga plants. So dahil ayan, hindi nakatiis yung iba, pinagbubunot yung ginawa nating bakod sa ating mga halaman. So heto na lang yung naiwan guys, ayan. Yan na lang po yung naiwan, 'di ba? So nakakalungkot kasi ginagawa natin ng paraan para maproteksyonan yung ating mga plants. So ayan, yung iba walang pakialam. Walang pakialam sa basta ano lang, gusto nila gumawa lang ng kabalastugan dito sa ating mga halaman. So yan talaga. So anyways, ayan, mag-update tayo guys ng ating mga plant dito sa ating munting garden. So after ng malakas na ulan, kasi merong paparating na bagyo. So heto yung update sa ating mga plants. So before sila dehydrated. And then nung nilipat natin sila dito sa sa front yard, yung iba dito guys ay dehydrated. Kulang sila ng water. So okay lang yan kasi to sila nakalagay sa rain or shine. Full sun. So pag maulan, so nagiging okay yung ating mga plant. And then pag walang ulan, so dehydrated sila. So okay lang yan. Ayan, at medyo nakainom sila ng maraming water. Ayan, okay naman po. At konti na lang po yung brown. So, yung mga brown, yan yung mga dehydrated nating plants. And then, yung iba naman po ay medyo na sila, green. So, lalong-lalo na yung ating mga gymnos. Ayan, yung ating mga gymnos. Na sila, medyo mabubusog na yung ating mga Gymnocalycium. So ito guys, yung ating gymno. Yan, heto sila ay naman po, hindi sensitive na cactus. So madali silang alagaan. And then yung ating aloe guys ay medyo nakainom din ng maraming water. Kasi before siya dehydrated. So ayan, at medyo malalaki na sila. And then heto yung ating cactus na dehydrated siya. Ayan, brown na brown. Yung iba dito ay dehydrated pa. Ayan. Kasi sila dito naka-expose sila sa full sun. So yung iba ay parang nabigla nung nilipat natin sila dito. Nabigla. Kaya ganyan yung itsura nila, brown. And then, meron tayong dito, millionaire. So, yung millionaire natin ay okay na. And then, meron din tayong nilagay dito na variegated Anacampseros. Ayan siya. Ayan, napakaganda ng kulay nito guys. Pag
malaki na kasi ano to sinisave natin yung ating variegated Anakamsiros, and then meron din dito na isa. Ayan, at ayan, napakaganda ng kulay. Na ano siya, na bulok siya doon sa loob. And then ayan, tinry nating isave yung ating variegated Anakamsiros. Napakaganda nito. And then gusto pala niya ng full sun. Ayan, dito siya nakalagay. And then ano to, dalawa sila. Dito ko nilagay yung isa para ano naman maproteksyonan ng ating millionaire. Ayan. And then yung isa doon sa kabila. So okay na, naging compact yung ating plant. Ayan. And then ito yung ating isang zebra. Nano to siya na fungus. Sayang din kasi yung ano nito, kasama nito guys ay namatay. So ito yung naiwan sa isang pot. And then ayan, nilagay natin dito, and then okay naman po yung ating plant. So heto yung ating mga nakakuhang black gym, Ayan, medyo okay na sila. Ayan, malalaki na. And then heto, meron din tayong zebra na nailagay dito guys. So ayan, successful naman po yung paglilipat natin ng ating mga plant dito sa front yard. So nakadirect po dito, nakadirect po sila sa ground. And then heto guys, yung ating napakagandang Cryptanthus. Ayan, na ano din to na sira. Ayan, nasira din ito. And then tinry kong ilagay dito sa ground. So ito yung ating cuttings ng Adelphii. So yan, at naging okay naman po yung ating plant. So ito yung ating Anakamsiros. Ayan, and then yung ating Limifolia. Dito ko nilagay. So ito ay mga ano na, mga na-propagate natin na Limifolia. So yan, at meron ding variegated na ano dito, Cryptanthus. Ayan, bigay po ito ng ating kaibigan. So nagkaroon din siya ng babies. And then guys, yung ating aloe ay ayan, meron na din bagong pups, yung ating mother na hybrid at atun na aloe. Ayan, yung una natin nakuha, heto sila. Heto, yan sila guys, yung bago, una nating na-harvest ng hybrid aloe. And then ngayon ay ayan, meron ng bagong pups yung ating hybrid aloe. So napakagaling po kasi nagustuhan nila dito sa kanilang bagong location.
So ito po at meron po tayong ayan napakagandang ano ata to siya guys, euphorbia. Ayan na ano natumba na siya sa sobrang bigat and then yung ating ano dito ayan meron na siyang baby. So hindi pa maganda yung ating mga plant dito na side. So ayusin po natin yan sa susunod na araw. So yan lang po muna guys yung may papakita ko sa inyo. Sa mga susunod na araw ay mag-update tayo ulit sa ating mga plants. So ito at yan yung ating napakagandang variegated Anacam Siro. Sana mapaganda natin at mapalaki natin yung ating plant. And then, heto yung update sa ating mga alos dito na side. So, yung ating rose ay meron na pong buhay. May nabuhay na rose. So, yan guys yung update dito sa ating mga plant dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.